Ako hindi naman na aatake sa Islam. Hindi rin ako aatake sa Katoliko. Aakto ako moderator. Pareho ko silang nakakadibate. Eh bakit dinadaga ang dibdib ng Katoliko? Paliwanag ka. Eh wag kang nervousin. Eh kaya nga, kumuha ka ng yung marunong na moderator. Dahil kung ang kukunin mo, eh masisira lang ang dibate. Oo. Sige, simulan natin para ano maganda. Eh, maganda pa naman ito, ang topic. Ano ang tunay na reliyon na dapat aniban? Para kay Basil, Islam. Para dito kay Paulo, all. Gusto mo English, ha? Sige mo na. Sige na. Para kay Paul. Pwede na? Oo, yan na naman pala eh. Ikaw talaga. Ito hindi kami lalambing pala sa'yo. Lalambing lang? Pwede ka ba pwede kasi para mas paliwanag. Oo, pwede para wag yung mga... Konti luwag. Mas maganda yung walang nakadikit dun sa nagsasalita. Dapat ang debate at ang topic na ito, yun ang masusunod. Hindi lilihis sa kung ano man na nakasulat dito na kung saan ay pirmado kayong dalawa. Okay? Ano ba ito? Itadaan sa toss coin? Kung sino ang unang speaker? Ayan. Hindi, ako na siguro mauna kung gusto niyo. Hindi, ito na. Ha? Pagka lumabas ay tao, mauna ka pa sir. Inshallah. Okay. Tao, talaga. Parang talaga. Ay, kung gano'n, mahuli ka, Basil. Bigilang binuto yan. Hawakan mo lang. Malawak lang na ba ito? Pantay na kayo? Sino timer? Sino timer? O, perang na lang ng orasan para matuloy na po. Baka mawala yun, ha? Tiki 15 minuto sa unang tindig. May isa yun. Tiki 15 minuto. Sige po, paliwanag. Bismillah. Wala yung gamit. Naku, hindi pa yatahan ka. Sa unang tindig, tiki 15 minuto. At yung sumusunod, 15 rin, tapos 10 minutes. mga 10 minutes na lang. Basta sa unang tindig, 15, medyo mahaba. May nakasunod yun. Meron ba? 15 minutes, dalawang second constructive, first constructive na second, tapos 10 minutes na tanungan, 10 minutes ang conclusion. Yun. Dito na nga, 15 minutes. Tapos 10 minutes cross-examination. Yun. Pagkatapos mo, antimano ba, cross-examine ka na. Ayun. Ay di, yun na nga. Ito, simulan na natin ha. Ang oras dito menos 5 para alas 10. Matatapos ka alas 10:10. Sige, kanain mo na. Una sa lahat ay magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning po sa amin sa mga negosyante. At magandang gabi rin sa ating mga kapatid na Muslim, no? Bago ang lahat, tayo kong hayaan sa isang panalangin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. And do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Muli, isang magandang gabi po, no? Sa katunayan, excited talaga ako sa gabi ito sapagkat nitong mga nakaraang linggo, nagagalak po ako sapagkat ay nagkakaroon ng mga usapin dito sa Luneta na kung saan ay ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkakataon upang makapagsaliksik. No? Kasi kung minsan, ang Luneta, nababansagan na po tayo na tambayan ng mga lasing, no, usapan ng mga kala mo nag-flip top na walang kabuluhan ng pinag-uusapan.
Pero ngayon po ako'y nagagalak sapagkat nung mga nakaraang linggo pa, tumayo rin ako sa isang debate, ay nagkakaroon ng isang matinong usapan. No? At ngayon, ay magkakaroon naman po tayo ng isang usapin o isang dialogo na kung saan ay masabi kong hindi rin karaniwan, no? Sapagkat ito po ay paghaharap ng isang relihiyon sa kapwa relihiyon at isang karangalan po, no? Na makaharap ang isang relihiyon na kung saan ay bahagi na ng politika, bahagi na ng kasaysayan ng mundo, umubog ng literatura at sine, hindi basta-bastang relihiyon. Malaki ang naiambag sa sibilisasyon, hindi lamang ng Pilipinas, maging ng buong mundo. Ako rin isang karangalan din sapagkat ang relihiyon na ito ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. No? Bahagi ng mayaman na kultura ng Pilipinas ang relihiyong Islam ng ating mga kapatid na Muslim. Kaya kumbaga isang karangalan ang makaharap sila, no? At syempre, ang kanilang kinikilala din natin ang kanilang propeta, no, na talagang magiting na tao, no? Kinilala ng kasaysayan, ng politika, at isang magaling na leader, no? Kaya kung matatalo man ako, hindi nakakaya. Sapagkat ang tatalo sa akin ay Islam. Bagamat hindi ko sinasabi na pag natalo ako, wala sa akin ng katotohanan. Pag natalo ako, okay lang. Bakit? Sapagkat ito ay Islam. Isang relihiyon na hunubog ng kasaysayan, tulad din ng relihiyon na aking kinabibilangan. Ngunit, ito po ang aming paksa. Ang aming pong paksa ay sino po ba ang tunay na relihiyon na nagmula sa Diyos? Ito po ay importante. No? Bakit po? Sapagkat pagdating sa pananampalataya, dapat ang kinabibilangan po natin ay yung tamang pananampalataya. Dapat ang kinabibilangan po natin ay yung totoong pananampalataya. Sapagkat sabihin natin gumagawa ka ng mabuti, hindi ko masabing hindi ka maliligtas, pero para kang sumisisid na medyo hirap ka sa paglangoy sapagkat wala kang salbabida. Ano ang salbabida mo? Ang salbabida mo ay mabilang ka sa isang tamang relihiyon. Pero ulitin ko po, hindi po katuruan ng Katoliko na pag hindi ka Katoliko, hindi ka ligtas. Niyayakap po namin ang lahat ng relihiyon, kaya nga Katoliko kami. Catholic, universal. Handa po kaming yakapin anumang relihiyon. Handa po kaming makiisa sa panalangin, sa pag-ibig. Ngunit, mas maigi po kung tayo ay nabibilang sa tamang relihiyon. Ano po ba ang relihiyon na akin na pinabibilangan? Ang relihiyon na kung saan ay majority ng mga Pilipino ay nabibilang. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana or Roman Catholic Church. Ako po ay isang Roman Catholic. At napapanahon po sa mga laikong Katoliko na makinig sapagkat para ang mga laikong Katoliko ay matuto rin tungkol sa ating pananampalataya. Para malaman po natin ang isang pananampalataya kung totoo, dapat ito ay nagmula sa Diyos. Para malaman po natin kung totoo ang pananampalataya o totoo ang relihiyon, dapat ito ay ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay may santisidad. Ito ay banal. Kaya mamaya, layunin ng ating kaibigang Muslim na ituro niya kung sino ang nagtatag ng relihiyong Islam. At kung maituro niya kung sino ang nagtatag na relihiyong Islam, dahil sigurado ako sabihin naman ng ating kaibigan na Muslim, ang nagtatag ng Islam ay mula sa Diyos. Ito ay mula kay Allah. Ang hamon ko naman sa kanya, sino naman ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ituro niya kung sino ang nagtatag ng Roman Catholic Church. Sinong tao? Kailan? Sapagkat kung ito ay tao na basta-basta na lang lumitaw, kung ito ay tao na basta-basta na lamang nagpakilala na sa isugo, hindi totoo. Kaya gusto ko, abangan po natin at aabangan ko rin na yung ating kaibigang Muslim ay ituro niya
kung sino ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. No? At layunin niya, napatunayan na siya ang galing sa tamang relihiyon. Ngunit, ito po ang gusto kong liwanagin. Huwag po tayong magpatunay ng ating relihiyon na gamit lamang ang isang aklat. Gamit lamang ang Quran. Sapagkat ako, hindi ko patutunayan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o Roman Catholic Church bilang isang totoong iglesia gamit lang ang isang aklat. Bakit? Ibig sabihin, self-serving po yun. Ano po ba ibig sabihin ng self-serving? Ibig sabihin, pinapatunayan ko ang aking argumento gamit ang sarili kong kwento. Hindi. Kailangan meron tayong mga ebidensya. Kaya mamaya, kung papatunayan ng ating kaibigang Muslim na sila ang totoong relihiyon, kailangan hindi lang Quran ang kanyang gamitin. Baka Quran, tapos ang gagamitin, Quran ulit. Hindi. Kailangan po, meron po tayong mga referensya. Sapagkat ako, sisikapin po natin sa abot ng aking makakaya na mapalitaw o maipalabas kung sino nga ba ang totoong relihiyon na itinatag. Hindi po namin common ground ang Biblia at Quran, sapagkat ito ay ibang topic. Ibang topic po ang pag-uusap ng Quran at Bible. Actually, hindi ako pabor. Pag pinag-uusapan, sino ba ang totoong salita ng Diyos? Bible ba o Quran? Mahirap yun. Bakit? Patutunayan mo yung Quran mo, patutunayan ko yung Bible ko, gamit Bible ko, patutunayan yung Quran, gamit yung Quran, para tayo nagsasabunutan ng dalawang kalbo. Hindi po pwede. Kailangan patunayan natin ito gamit ang mga referensya, gamit ang mga napag-aralan, gamit ang tamang paglarason. Kaya hindi po namin common ground. Babasa ako ng sitas ng Biblia, pero susuportahan ko ng mga referensya. At alam ko naman na ito rin ang gagawin ng ating katunggali sa gabing ito. Sabi po kasi, kinakailangan meron tayong common ground. Ngayon po, dumako na po tayo sa paksa. No, naiset na po natin ang parameter. Ano po ang trabaho ng bawat isa sa amin? Ano nga po ba ang katangian para malaman mo na ang isang iglesia o ang isang relihiyon ay totoo? Ano po ba ang katangian? Una, dapat ito ay mula sa Diyos. Sapagkat ang taong nagtatag ay mula sa Diyos. Iniklaim po namin, ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay si Jesus. Na pinaniniwalaan din naman ng ating mga kapatid na Muslim na mula sa Diyos. No? Yun nga lamang, maging si Jesus ay hinulaan niya. No? Hinulaan niya, nung nagkaroon po siya ng hula, sa Mateo 24, Sabag mo, bro. sabag mo ito. Kaya lang po Tansyahin mo yung oras mo. brother. Kasi itong orasan natin, huminto. Kuminto. Mukhang ayaw kang patapusin. Yan na nga po ang sinasabi ko, bias tapos binuko pa yung relo ko. Hindi, joke lang. Hindi, kaya nga sabi ko, orasan natin. Binuko mo pang peke. Hindi, Ito po. Okay. Ano po ba ang sabi ni Jesus? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ano po sabi ni Jesus? Marami raw po ang magsisiparito at ililigaw ang marami. Alam po niya na mangyayari ito. No? At ang pasabi niya, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Pag sinabi pong bulaang propeta, siya yung peking propeta, hindi totoong propeta. Sinasabi na siya'y propeta lamang, pero hindi naman talaga totoo. No? Kaya nga po, nagkatotoo po ba ito? Nagkatotoo. Nagkatotoo po. Bakit? Ngayon po may nagkiklaim, propeta raw.
no? Nandiyan po ang pangalang Ellen G. White. Nandiyan, si Balasag, nung nakadebate ko siya, sabi niya, November daw niya natanggap ang pag-uusap nila ng Panginoon sa Espiritu, no? Iglesia ni Cristo, Felix Manalo, Sabadista, Joseph Smith, ang dami, lahat sila nag-claim na sila'y propeta. Nagkatotoo po ba yung sinabi ng Biblia? Nagkatotoo. Meron po tayong 60,000 iba't ibang relihiyon sa panahon na ito. Kasama po ang Katoliko at Muslim. No? Kaya nga, sabi ko nga, na karangalan pa rin na makaharap ang Muslim. Bakit? Kasi ang Muslim walang Security Exchange Commission. Walang sek. Ang problema, Katoliko rin po, walang sek. Kaya nga, ganda ng laban. Bakit? Sapagkat ito ay paglalaban ng dalawang relihiyon na ubuhay 1,000 taon na nakaraan. Kaya ang pag-uusapan namin, sino ang totoo sa aming dalawa? No? Para malaman po natin dapat galing sa Diyos. Sabi ka sa awit 1:27 talatang 1, maliban na ang Diyos na nagtayo ng bahay, walang kabuluhan nagtatayo nito. Kung hindi raw po Diyos ang nagtayo, walang kabuluhan. Ibig sabihin dapat na magtayo galing sa Diyos. Pangalawa, kailan? Unang siglo. Saan tinatag? Sa Jerusalem. Katoliko po ba iyon? Katoliko po ba iyon? O baka naman laway lang ang puhunan? 5 minuto. Hindi naman pala talaga Katoliko yon. Basahin po natin ang kasaysayan. Katoliko po ba ang tinayong relihiyon, no, ng ating Panginoong Hesukristo? Ang problema po kasi ng Islam, tinatanggap nila na si Jesus ay galing sa Diyos o isang propeta. At yun nga lamang, pagpupulaanan nila na si Jesus ay nagtayo ng simbahan para to give way at sabihin na ang totoong relihiyon ay Islam. Pero kasaysayan po kasi ang magsasabi, hindi po ako magsasabi kung ano ang tinatag ni Jesus na relihiyon. Ito po. Nakalagay po rito, name, Christianity. O Christianity pala, hindi Katoliko. Mamaya, liwanagin natin. Founder, Jesus Christ. Ano po ba yung original na Christian Church? Kasi dati, hindi naman issue ang pangalan eh. Bakit? Kasi isa lang naman ang pinupuntahan ng tao para magsimba eh. Kaya kailangan pangalanan yung relihiyon. Anong pangalan? Roman Catholic Church. Bakit kailangan pangalanan? Kasi iba-ibang paniniwala eh. Pero puro Kristiyano din naman. No? Kaya kailangan pangalanan. Ito po, the Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Although po, the Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Kasaysayan po nagsabi, hindi po ako, na ang tinayo na simbahan ni Jesus ay ang Roman Catholic Church. Ibig sabihin, yung isa na inyong kinikilala, yung propeta na mula sa Diyos na inyong kinikilala, hindi po natin issue kung si Jesus ba Diyos o hindi. Sapagkat kung totoong relihiyon mo, ang tinuturo mo tama. Kaya kailangan ang pag-usapan, totoong relihiyon ka ba? Ibig sabihin, kung tinuturo mo na kung ang Islam ay totoo, tama ang tinuturo nyo na si Jesus ay propeta. Kung Katoliko ang totoo, tama ang tinuturo namin na si Jesus ay Diyos na totoo at tao rin namang totoo. Pero hindi po yun ang issue. Ang issue dito, sino ang totoong relihiyon? At kasaysayan ko nagsabi, hindi lamang po ako bumasa basta-basta sa Biblia, ang nagtatag ng Katoliko ay si Jesus. Nasa Biblia po ba yun? Opo, Mateo 16:18, at ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Thou shalt eat upon this rock, I will build my church.
Hindi niya sinabing my churches. Isang simbahan lang ang kanyang tinayo. Isang minuto lang. Nangangahulugan na isa lamang ang dapat na pananampalataya na puntahan ng tao. Ang simbahan na itinayo ni Jesus. Hindi Islam, hindi ko anumang sekta, kung hindi ang simbahang itinayo ni Jesus. Yun lamang po at magandang gabi. Okay, well taken. Ito, pinakamagandang parte. Cross-examination. Mr. Basil, marunong ka ba mag-cross-examine? Huminto ba yung relo ko? Umandar na ulit. Ito, may oras ako. May oras ako. Loob ng 10 minuto. I-cross-examine mo siya. Doon mo siya pwede mag-iba at ikaw doon ka rin pwedeng ibain. Okay? 10 minutes cross-examination. Okay, bismillah. Okay, lamig muna ng konti para medyo okay. 10 minuto. Okay. Pero kung di mo kaya ubusin yung 10 minuto, basta maximum 10 minutes. Okay, sige ganito. Okay, yung tanong ko ganito, yung pinagpipilinan niya, yung huling binasa niya, doon natin na i-cross. Yung sinabi niya, doon sa Mateo, na sinabi ni Pedro sa Jesus, na ikaw ay Pedro, itatayo ko ang iglesia. So ito ngayon ang totoong pinag-uusapan natin. Kasi tunay na reliyon ang pinag-uusapan natin dito, mas maganda tanong natin. Ito ka agad. Kasi ang tunay na reliyon Ito. Sinabi pa ni Jesus na ito ay relihiyon o iglesia. Yung kanyang tinayong iglesia ay relihiyon. Relihiyon. Saan pa ba mababasa yung iglesia ay relihiyon? Saan pa mababasa? Nakibigay na ng isang reference kahit anong reference po dyan. Yun tanong ko ganito. Kasi sinabi mo, doon sa Mateo, sinabi kay Pedro, itatayo mo ang iglesia. Ito naman ang tanong. Dahil sinabi mo, ang totoong reliyon, iglesia, katolika. Okay. Ito ngayon. Yung tanong ko din, ulitin ko. Saan mababasa ng iglesia ay reliyon? Yun. Yun ang malinaw ba? Opo. Saan mababasa? Saan? Opo. Bigyan nyo kami ng isang matibay na ebidensya kasi yan ang sinasabi mo kayo, reference number 1 yan. So ito ngayon, nagiging tayo ng katibayan na bisan yung panindigan natin na kung saan yung reference na yun, doon natin makikita na iglesia ay relihiyon. Opo. Bayramin mo siya na. Sige. Okay. Sige, gano'n na lang. Social ka. Sorry. Yung binasa ko, sabi ko, ang relihiyon na tinatag ni Jesus ay ang simbahan na tinatag ni Jesus ay isa bang relihiyon? Opo! Bakit? Yung title mismo ng libro ko, The Religions. Ano mga sumulat ito? Mga scholar ng Hudyo, Muslim, Hindu, Kristiyano. Anong title ng libro ko? The Religions. Tinatanggap ng mga Kristiyano, ng mga scholar na ito na ang lahat ng diniskas dito na simbahan, anumang relihiyon ay isang relihiyon. Ito na nga mismo Basa. Ito nga mismo, the religion. Huwag mo kami pakitaan ng libro. Marami rin akong daladalang libro dyan eh. Kailangan ko ng reference. So sinasabi mo, nalang-kulang mo. Kailangan natin ng basa. Ito nga Religion. Ito nga Religion. logically it follows Bakit? Wala ka ng logic eh. Basa. Logically it follows. Bakit? Ay, sorry brother. Basta nakasama yung mic. Okay na sir yung mic. Sandali. Nawawala sa lugar Mr. Yung bang binabasa mong aklat tumatalakay sa mga reliyon? Opo, ayan. The religion. Nabanggit ba dyan ang iglesia? Nabanggit. Diyan sa libro na... Iglesia ni Cristo? Hindi, kahit anong iglesia, sinabanggit ba dyan yung pagkakayo? Marami. Diyan sa aklat na yan, ang tinatalakay reliyon. So, yun ang sagot mo. Okay. Ulitin ko ulit ang tanong. Para mas maliwanag sa mga tao. Yung tanong natin, ilinaw natin yung relihiyon na sinasabi niya, iglesia. Saan po ba mababasa na kung saan ito ay relihiyon? Saan po mababasa? Yun po yung tanong natin. Nasaan po? Mababasa. Huwag mo kayo pakitaan ng libro. Ito po na ang
iglesia ay relihiyon. Yun po ang dapat mabasa. Ay, sorry. Ito nga po, sabi ko kanina, binasa natin, iba't ibang scholar. Ibig sabihin, mali yung mga scholar na sumulat dito. Ang tinitle pala, The Religions, dapat hindi pala. The Religions and the Other Churches. Mr. Moderator, Tinatanggap nila. yung tanong ko lang sagutin niyo. Naghahanap tayo ng... yung tanong kasi sinikap niyang masagot. Kung hindi ka nasisiyahan, nasa sayo na yun. At dagdagan mo pa ang mga tanong mo at nauubos yan ng oras sa ganyan tanong lang. Sa mga tao yung tanong. Pero nasagot na eh. Nagiging paulit-ulit na lang. Hindi ganito. Hindi nasagot. Kasi ganito, naghahanap tayo. Gusto kong makakita ng babasahin niya dyan na kung saan yung iglesia ay relihiyon. Kasi relihiyon ang pinag-usapan natin dito para makita natin na ang iglesia, ito nga ay relihiyon. Kasi may babasahin ako rito mismo sa Bible theology, na ang iglesia ay hindi relihiyon, kapulungan. Eto, babasahin ko, gusto nyo. Mamaya, sige. Yun ang ano ko, yun ang... Tuloy ang cross-examine. Yun na nga, nasaan niya? Mayroon ba siyang mababasa? Yun lang. Kasi kung wala, pwede naman sabihin wala Wala o mayroon. Diba? Yun lang. Binabasa naman eh. Dangan nga lang, hindi pumasa sa standard mo eh. Ayun na. Ilang tanong. Okay, paano natin yan? Okay, ganito. Okay. Dagdagan ng mga pagtatanong. Iba, lumaktaw ka sa iba pa mga Okay, ganito. Okay. Sinabi mo, si Jesus ang nagsabat ng Katoliko. Meron pa bang mababasa? Kasi sinasabi natin references. Dapat, number one, ayon sa Biblia, kasi patayan natin yun Biblia Di ba? Wala naman tayong mukuna ng iba maliban sa Biblia kasi revelasyon nga daw yan. So ngayon, pwede bang mabigyan mo kami ng isang verse sa Biblia na si Kristo mismo ang nagtatag ng Katoliko? May mababasa po ba? Wala. Meron. Katoliko? Sige po, basa. Meron. Basa. Ebidensya. So tinatanggap yung totoo ang Biblia. Kaya nga sabi ko, hindi common ground ang Bible Hindi common ground ang Bible. Kasi para sinasabi mo na ang ebidensya dapat pangunahin Biblia. Ibig sabihin, tinatanggap mo na Biblia, kaya ako daw magtanong mamaya about sa Quran Kasi hindi ko tinatanggap yung Quran Ang kanyang sagot, mabasa man niya, ano naman sa'yo, hindi mo naman yung tinatanggap. Yun ang kanyang pinakasagot. Sige, ganito. Kaya natin tinatanong yun kasi may mga lumabas sa bibig niya kanina. Nililinaw natin para sa mga tao. Diba? So ngayon, naghahanap tayo ng sinasabi niyang ebidensya. Nasaan yung ebidensya na yun? Yun ang gusto natin makita. Ito nga po Sabi niya kasi, basahin ko raw sa Biblia. Ang problema, parang dalag yun Parang nagsaburutan kaming kalbo kasi hindi niya pinaniwalaan yung Biblia. Bakit? Ito po sabi God gave the angel to Isa, a lost scripture with a name that translates as gospel, although did not resemble in the form the four canonical gospel of Christianity. Hindi nila tinatanggap ba't nila pababasa? Tanggapin mo muna ang Biblia. Babasahin ko at ipaliliwanag ko. Parang hindi nakuha yung sagot na yung ano natin yung katanungan. So, iwanan na lang siguro natin. Iwanan mo na muna. Medyo. Iba pa mga tanong. Okay, ganito. Okay, total na sabi mo rin kanina. Sabi mo, hindi Bible at Quran ang batayan. Ano yung batayan na sinasabi mo? Marami tayong Diba? history. Marami tayong batayan. Tatanong ka Ano? pa. Hindi, yun nga. Iabot mo. Marami po, marami. Gaya na Marami. O ba't may nagtatanong po? Isa lang kalaban ko, di ba? Wala mo na sa Daming ano. Brother. Okay na. So, may isa ka pang pagtatanong. Ay, isa pa. Oo. Okay. Okay. Ito na lang, kasi tunay na relihiyon Ganito. Yung tunay na relihiyon na sinasabi natin, na pinag-uusapan natin ngayon, yung tunay na relihiyon na sinasabi mo, na Katoliko, na ito ang kauna-unahan ka mo na itinatag. Ito ngayon ang tanong natin.
ito ba ay mababasa natin na ang lahat ng mga propeta ay Katoliko? Meron po ba? Meron ba? Meron wala? Yung mga propeta, ang Katoliko kasi, yung revelasyon ng pagiging Kristiyano, dumating nung panahon ni Kristo. Pero yung mga propeta, sila ay nasa isang Diyos na katulad na sinasamba ng mga Kristiyano. Okay, so hindi sila Katoliko, ay mga propeta. Take note, ha? Walang Okay, ganun ba? May isa pa. Tapos na. Tapos na. Ah, May oras ka na ko, bro. 15 minutos sa presentation mo. Okay. 38. Yung dito, aling rilin ang dapat na aniban. Patunayan mo, Pasir, na ang dapat na aniban ay Islam. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sa lahat ng mga kapatid na Muslim. At para sa mga kababayan natin mga Kristiyano, naway sumulin niyo ang abad ng pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay mapagpabayan sa tuwid na landas na ibinigay niya sa lahat ng propeta na sinabi niya, Inna dina indallahi al-Islam. Sinabi ng Allah, katotohanan, ang relihiyon sa paningin ni Allah, nagaling kay Allah, wala pang iba kundi ang relihiyong Islam. So, natin muna. So, bago Allah, ito muna yung textual evidence na kung saan pinagbabatayan ng mga Muslim. Kapag nabasa natin yung verse na to, panatag na kami. Kasi bakit dito inaangkin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang relihiyon na nanggaling sa kanya. Sinabi ba niya, وَمَنْ يَسْتَجِبْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi niya, sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi niya tatanggapin. At yung naghanap na yun at nagtatag ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi niya tatanggapin yan. At siya ay makakabilang sa mga talunan na magiging talunan sa araw ng pagbubuhay. Sino po yung sinabi ng Allah? Sinabi ko niya, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sinabi niya, sa araw na to, pinagiging ganap ko ang relihiyon. Pinili ko ang relihiyong Islam bilang inyong relihiyon na kung saan yung biyaya ng Allah ay binigay na sa relihiyong Islam. At pinili niya bilang relihiyon. Hindi lang relihiyon ng mga Muslim, kundi relihiyon ng lahat ng mga propeta, relihiyon ng mga nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po, yung sinabi ko kanina, sa ngalan ni Allah, ang nabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng pagpapuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na si Allah. Na siya, na kung saan siya lumikha ng lahat ng bagay na makikita at hindi natin nakikita. Sabi ka, sino man ang nagdagdag na bayan sa tuwid na landas, ay walang makapagliligaw kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan. At sino man ang nasa ligaw na landas, ay walang makakapagpaglagay sa kanya kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang. Para siya ay pagnubayan, maliban sa pagtunay na nag-iisang Diyos na si Allah, hindi mo siya mapapagnubayan. Sabi ko na, yung sinabi ko doon, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay kanyang propeta sugod. Siya po ay pinagsagan na kasang tinawag mismo siya ng Allah. Siya po ay rahmatan lil alamin, kataman nabiyin. Siya po yung habag sa sangkatauhan. Nasama po kayo doon.
Dahil lahat po tayo na kung saan ipinadala si Propeta Muhammad para po sa lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan. Siya po yung saksa, huli sa lahat ng mga propeta. 124,000 na propeta, siya po yung kahuling-hulihan ng mga na kung saan ipinadala siya para sa sangkatauhan. So yun po, yung pag-uusapan namin ngayon, na kung saan ito yung tunay na reliyon. Kanina, binasa ko po yung 3 verse sa Quran. Na-miss ko inangkin muna, dapat ito muna yung batayan natin. Una ba dapat, ang totoong reliyon, dapat inangkin ng Diyos sa kanya galing. So yun po yung binasa ko kanina ng 3. Sinabi lang Allah, inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan ng reliyon, nagaling kay Allah, sa paningin ni Allah, walang iba kundi ang reliyong Islam. Na kung saan, ang reliyong Islam, ito yung pinamuhay ng lahat ng mga propeta. Maging si Isa alayhisalam, na pinaniniwalaan ng mga kapatid natin. Si Isa mismo ay nagsabi sa banal na Quran, nag-utos, kasi sinabi siya sa bayan ng Israel, sinabi niya, Ya Bani Israel, Abdullah Rabbi wa Rabbakum, innahu may yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi jannata, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidhalimin min ansar. Sabi niya, o bayan ng Israel, sinabi ni Jesus, ni Isa alayhi salam. Sabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin si Allah. Huwag kayong magtatambal, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban kay Allah. Pag nagkaroon na ng ibang Diyos maliban kay Allah, ang magiging tanlunan nyo, apoy ng impyerno. Ilalayo sa iyo yung paraiso. Yan ang sinabi ni Jesus. Pag isa ba sinabi na yan, na nag-iisa lamang ang Diyos. O bayan ng Israel, sa Marcos 12, talatang 29, sinabi niya, kung bayan ng Israel ang Panginoon niya, ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin ko siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pagmamahal. Yan ang sinabi. Kaya, ito po mga kapatid, na kung saan, dito po natin matapatunayan, dapat unang-unang batayan, sinabi muna ng Diyos, kasi wala pong ibang reference maliban doon sa revelasyon. Na kung saan, itinatanggi niya na hindi yun ang dapat batayan. Isang tao na walang batayan, maliban na lang ibalita ito ng mga sugo, mga propeta, na sinabi mismo kung ano ang reliyon. Kaya nga sa buong mundo, ng mga Muslim, wala pong nagdidebate kung ano yung pangalan ng Diyos, kung ano yung relihiyon. Wala pong ano, hindi nagdidebate kung anong pangalan ng Diyos, kung ilan ba ang Diyos. Nagkakaisa po. Wala pong pinagdidebatihan. Hindi kami nagdidebate sa Quran. Wala pong ano. Kaya nagkakaisa po ang mga Muslim. Pagdating, lalong-lalo na yung unang-unang doktrina, yung pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yun po si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi maliwanag po nagpakilala ang Diyos sa Quran. Sinabi niya, Innani Allah la ilaha illa ana. Sabi niya, natutuhanan ako si Allah. Wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Kaya, mga Muslim, sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na tunay na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, yung batayan natin na kung saan dapat unang-una muna, yung reference na kung saan ito yung banal na Quran. Dapat salita muna ng Diyos. Inangkin niya na sa kanya galing yung kanyang relihiyon. Kaya kung wala pa natin, yung relihiyon mo na yan, na kinahalipan ng mga kapatid natin. Ito parang natin matasabi na ito ay totoong relihiyon na hindi nga inangkin ng Diyos na sa kanya galing. Hindi po ba? Kasi kung logical pag-uusapan natin, mas logical sa Islam. Kahit hindi tayo gumamit ng mga reference na yan. Pero dahil bakit mga Muslim tayo, ang batayan mismo ng mga Muslim, walang iba kundi ang banal na Quran. Salita mo ng Diyos, bago kasi pumunta doon sa, let's say, historical evidence, scientific evidence, mga ganyan. Hindi kailangan muna yan. Ito muna, textual evidence, salita muna ng Diyos, na kung saan, ito yung dapat natin panghawakan. Inangkin pa ng Diyos na sa kanya galing ang reliyon niya? Inangkin ng Diyos, sinabi mismo ng Allah. Kaya, ito po yung hamon natin sa mga kaibigan natin. Opo. Sige po, ilang minuto pa po ba? Si mga 7 minuto na lang. Okay. So yun. Tumigil Dapat? na Tumigil. 7 minutes. Okay. So yun, dapat mga kapatid. Ha?
Bakit kami nandito dito para sabihin sa inyo kung ano yung katotohanan? Yung reliyong Islam, hindi lang po ito. Baka mamaya yung kasamalan niyo po. Mamaya, ititindig po natin yan. Pag sinabi po Islam, ipaliwanag po muna natin. Pag sinabi Islam, ito po yung batas ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay pautos po ito. Pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsampa sa nag-iisang Diyos na tunay na lumikha sa atin lahat. Yun po ang ibig sabihin ng Islam. Batas, pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ang mga Muslim, ito. Yung Muslim naman, sumusunod, sumusuko, tumatalima, gumaganap sa kalooban na nagpadala sa kanya sa nag-iisang Diyos na tunay na lumikha. So yun po, bakit ko sinasabi ito? Para may paliwanag ko sa inyo at para maabot ninyo yung sasabihin ko. Ang reliyong Islam, hindi lang po, baka mga sasabihin niya. 7th century, nakalang dumating ang reliyong Islam, dala-dala ni Muhammad, founded by Muhammad. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang Islam. Ang Islam, 50,000 years before the creation, may Islam, may Muslim na po. Bakit? Kasi nakatarungan ng Diyos eh. Hindi siya maglalagay, kailan lang, 2,000 years ago. O 1914, tinatag. Tapos, sasabihin mo, ito yung makakapagligtas sa reliyon hanggang sa araw ng pag-uusap. So, paano yung 19th century? 20th century. Kung tinatawag na 14th century natin, itinatag yung reliyon natin. Paano yung una-una? Sa panahon? Diba? Kasi dumating si Jesus Christ 2,000 years ago ang nakalipas. So, paano ang mga wala ng panahon ni Jesus Christ po? Di ba siya tumarating? Paano maliligtas ano ang reliyon ng mga propeta ba? Yan po yung malaking katanungan. Ha? Na kung saan, ito yung tinatawag ng dilema ito eh. Hindi kayo makakawasan yan sa mga katanungan yan. Ito, ang reliyong Islam, 50,000 years bago likhain ng mundo na to, ang lahat ng mga nilalang, may Islam, may Muslim na to, 50,000 years. Kasi bakit? Alam natin, makatarungan ng Diyos, hindi siya maglalagay ng reliyon kailan lang. Kasi sabihin natin, yan ang reliyon na makakapagligtas sa sangkatauhan. Dapat ang reliyon na hindi sinakong ng panahon. Hindi ba? Bakit? Kasi magiging makatarungan pa ang Diyos yung sasabihin natin, 2,000 years ago. Paano yung mga nauna to? Paano sila Moises? Diba? 50,000 years, kauna-una ang nalikha ni Allah. Sabi niya, doon sa kalamitan, merong mga taga-Yemen, isang grupo ng taga-Yemen na sinabi ng kansarang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, maawal hadallah. Ya Rasulullah, na paano magsimula si Allah sa paglilikha? Sabi niya, inna awalan ma khalaqa Allahu al-kalam, thumma qala lahu tajarati tilka ila yawm as-sa'a. Bima huwa ila yawm as-sa'a. So sabi ng Propeta Muhammad, sabi niya, kauna-una ang nilikha ni Allah, wala lang iba kundi panulat. Yung panulat na yun, inutusan ni Allah. Ito po, yung Islam, batas. Pagsunod, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yung panulat na nilikha ni Allah, kauna-una ang nilikha niya, panulat. Yung panulat na yun, inutusan ni Allah, nagkaroon ng Islam. Nagkaroon ng batas. Ano sinabi ng panulat? Allah, ano isusulat? Sabi ng Allah, isulat mo, lahat ng mga lilikhain mula ngayon hanggang sa araw ng pag-uusap. 50,000 years, bago likhain ng mundo, may Islam, may Muslim na. Bakit? Makatarungan si Allah eh. Hindi siya maglalagay ng reliyong kailan lang. Hindi ba? Ganun po sa reliyong Islam, hindi lang po yan nagmula kay Propeta Muhammad. Ito po yung pinaniwala namin na sinasabi niya common ground. Yung common ground na kung saan si Abraham, father of faith at oneness God. Yan. Mamaya babasahin po natin yan yung nakalagay po dyan sa catechism nila. Ay kita po natin yan. So na kung saan si Abraham, hindi kami magiging Muslim sa buong mundo. Kung hindi namin pinaniwala bilang isang ama ng mga mananampalataya. Opo. Kaya ito po yung paniniwala namin mga Muslim pagdating sa reliyon. Sakot po lahat ng tao. Bakit makatarungan si Allah eh? Hindi siya maglalagay ng reliyon kailan lang. Tapos sasabihin mo yun ang magliligtas hanggang sa araw ng pag-uusap. Paano mga sinabi ng propeta no? Ano reliyon nila? 1 minute. Okay. Diba? Ayun. Alhamdulillah. Rabbil alamin. 10 minutes.
Cross-examination. Ha? Iko-cross-examine. Tubig. Galingan mo, ginoong katoliko. Panalo talaga. Talaga magaling. Magandang gabi. Wag na po. Okay na yun. Magandang gabi po muli. Sabi mo kanina, Sipon, walang ibang reference Muslim, maliban Basir. sa Quran. Opo. Maliban doon, bilang mga Muslim, pinaniniwalaan namin dahil ilang tinamis po ng Allah na sa kanya galing. Katulad ng sinabi ng kapatid natin. Kaliwa na po. Kanina, na pinag-uusapan nila Tinatanggap ko naman yung buko niya, kaya walang para maliwanag sa mga tao. Next question. walang problema. Ah, So, hindi ka gagamit ng ibang referensya maliban sa Quran. pakisagot. Opo, ganito po. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawa lang ang iniwan niya. In tamasaktum bihima, malam tadilu abada. Yung sinasabi niya, ito yung Quran, na kung saan salita ng Allah. Kitabullah, wa sunnati, yung kanyang hadith. Yun po yung batayan natin. Dalawa. So, maliban sa hadith at Quran, wala lang iba. Dalawa po kasi yung rin talaga ang batas na pinagkukunan namin. Opo. So, hindi ka mabasa ng ibang referensya. Opo. Unang-una, siyempre yung Quran, number 1 yan, at saka yung hadith. Tinatanggap ko po yun. Alam mo ba yung termino na argumento at sirkulo? Ano yun? Kain to yun? Hindi, ganito. Hindi, okay lang. Ganito yun. Kasi yung ganito, ang argumento, itong ginagawa natin, kasama yun, di ba? Opo. Hindi. Okay, sige. Papaliwanag ko lang mamaya yun. Sabi mo kasi kanina, logical ba? Ay logical. Mas logical ang Islam sapagkat ang kanyang batayan ay ang Quran. So logical ba na isang aklat lang ang batayan? Dalawa raw. Opo, ganito. Dalawa po yun, dalawa. Kasi ganito yun, hindi po kasi bakit tinatawag na logical? Kasi hindi po mahirap intindihin para sa utak ng mga tao ang Quran at hadith. Wala po mahirap, walang tinatawag na base. So logical po na dalawa lang ang Logical. Sabi mo kanina, paano naman yung unang panahon? Paano yung unang panahon na bago tinatag yung Iglesia Katolika Apostolika Romana? So pinaniwalaan mo na tinatag yung Iglesia Katolika Apostolika Romana 2,000 years ago. Wala po akong sinabi. Si Jesus Christ, sabi ko, nung napunta siya rito 2,000 years ago. Kasi doon lamang kayong mga bata eh. So maaari na yung ibang religiyon, maliban sa Islam, kung sasakyan natin yung argumento, tinatawag natin itong argumento, maaari, maliban sa Islam, baka tama pa yung iba na lumitaw din, 2,000 bago pa dumating si Jesus. So ganito po. Kasi ang relihiyon ng mga propeta, iisa lang po. Yun po yung pagsunod, pagsuko, pagsalina. Yung nag-iisang relihiyon na pinadala sa lahat ng propeta, yun po ang Islam. Opo. Ito, Jesus pa mula sa pananampalataya ni Abraham. Ganito, pero wala akong sinabi niyan ha. Pero sasagutin ko yan, dahil hindi ko sinabi. So ganito, si Jesus yung tinuturo niya. Bibigay tayo ng mga verse sa Biblia. Sabi niya sa 1:17. Sabi niya, tumingin lang sa taas. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan na makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay at si Jesus Cristo sa mga tuwid bagay iyong isinubo. So, pangalawa, sinabi niya sa Marcos 12, talatang 29. Sinabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niya at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin si Allah. Pag tinatanggap ko naman yung oo, okay lang naman. Oo lang. Oo, hindi lang. Pag siguro pagka hiningi ko na lang, o Saka pag nagmumuna ko paliwanag. na basahin mo, Okay. So, Wala ka nang kinakailangan pang karagdagan. wala na akong paliwanag. Sige. Nawa niya naman eh.
So sabi mo, si Jesus, Hindi na wag na mag-meet. si Jesus ay mula sa pananampalataya ni Abraham. So Oo, kung sinabi. ha? Sabi mo kanina, Meron, ang meron. mga propeta ay mula sa pananampalataya. Di ba si Jesus propeta? Ayon sa inyo, propeta siya. Ayon sa Biblia, Propeta siya. propeta. Propeta. So kung magtatayo siya, kung sakasakali man, kung di mo tatanggapin muna, kung sakasakali man na magtatayo siya ng kanyang simbahan, mula sa Diyos yun. Okay, ganito. Kung lumabas ito sa Biblia, Oo, Ang hindi ko lang. lamang, very categorical po tanong. So, kung magtatayo siya, Linawin mo, sino siya? si Jesus, kung magtatayo si Jesus ng simbahan, kasi tinatanggap niya na galing sa Diyos eh. Kung magtatayo si Jesus ng simbahan, nangangahulugan kung magtatayo. Galing sa Diyos yun. okay. Pero wala pa rin tayo eh. Pero kung Wala problema. Oo, kung hindi. magtatayo, galing sa Diyos yun. Walang pag nagkana tayo, dapat walang Ano nga eh. Try ano eh. yung sa ganito, kung nagtayo rin siya, eh wala siya tinayo eh. O, So, di ba kung nagtayo mo? siya, Kung halimbawa nga naman daw na magtayo, hindi niya sinasabing may Oo. kung halimbawa daw may tinayo. Wala siya itatayo, maliban doon sa pananampalataya ng lahat ng mga propeta. kung nagtayo nga siya, totoo yun. Hindi nga, yun nga yung sagot ko eh. mali. Kung tinayo siya, dapat, hindi na yung nanggaling sa lahat ng mga propeta, relihiyon ng mga propeta. Opo. So, mali ito, na nagtayo siya ng relihiyon. Mali ito. Mali yan. Mali ito. Mali yan. Ito. Mali ito. Mali rin to. May kontra ako na sa mga libro mo na yan, mamaya mabasahin ko. Mali nga, mali Mali nga. yan, kasi mali ito kayo ito. Dapat sa aklat, mali. Ikaw Hindi ako, tama. hindi ako. Ito. Hindi nga, ito nga. Dito ka na. Ito, dictionary, ito, Bible. Meron ako ito. Dictionary. Mamaya. Dito na ito. Hinahabol mo ako eh. Wala naman din ang tanong ko. Ito tanong ko hawak kong aklat eh. Ito, basahin ko sa'yo. Hindi ko pinababasa yan. Ito Babasahin ko sa'yo. Hindi. Moderator. May mga apat na aklat siya pinapakita. Eh, isang libro lang ang katapat yan. Oh. Tinatanong eh. Sabi ko, ano ko sa referensya? Referensya. Oh, ano? Babasahin ko ito. Dada ito. Okay. Iglesia, the Greek word. Hindi mamaya kapatid. Okay na? Sige, sabi na sa'yo eh. Matagal tayo. Isang libro lang. Hindi, ayaw mo lang Pwede mo natin tanggapin. mamaya, Doktor. Ang mahalaga, pareho kayo may referensya. Okay lang. Mali. Salamat, brother. Dahil halata naman pareho kayo may referensya, pareho kayo may mali. Tinatanggap mo ba na si Muhammad ay kinilala ang Kristyanismo? Opo, ganito. Yung panahon niya, yung mga Kristyanismo doon, hindi katulad ng Kristyanismo na ginagawa ngayon, ginaganap nila. Iba ang konsepto nila doon, iba ang konsepto ngayon na kung saan isinasagawa ng mga tao. Naniniwala ka sa mga pag sinabi mo kay Kristo, Kristiyano, ito yun na kung saan ngayon ang ginaganap nila. O sa ganap ng unang panahon. So, kinilala. Kinilala, ito sabihin kasi, Okay, kinilala. Ang kinilala raw, yung noon. yung noon, hindi ngayon. Beto. Okay na. Tingnan natin kung maandar na yung relo. Hindi, may oras po ako. Meron ba? Meron na. Okay na. Okay na. Ito na. Sige na. Tumutunog yung relo niya. Tig 10 minuto na lang nakalagay dito. Hindi, dalawa 15 minutes. 10 minutes ang Conclusion. ang conclusion. Mamaya ang huli. Conclusion. May mga kapatid naman dito na. O sige. Isang tindig na lang. Hindi, kailangan pangatawan. Sige, isang tindig na lang. 15 minutes and then 15 minutes pa ulit. Tapos conclusion. Tapos conclusion na. Yun ang pinirmahan namin eh. Pero sige. Hindi, ang pinirmahan natin 15 minutes, dalawa. Pero sige, okay lang sa akin. Okay na. So, pwede Ilang oras 15 yan? minutes. 10 minutes lang. Bali huli ko na to. Last cross-examination. Conclusion. Yan, sige. Muling magandang gabi po, no? Talagang nakakagalak, no?
nakakagalak ang pag-uusap na ito sapagkat nakikita po natin dalawang parehong relihiyon na bahagi ng kasaysayan ang nag-uusap, no? At nakaka-overwhelm, no? Kaya alisin na po natin, no? Kasi in fairness, no, alisin na po natin na pag sinasabing Islam laging kinakabit sa terorismo, no? Alisin po natin 'yon sapagkat hindi po 'yun ganon. Maganda po silang kausap, no? So, ngayon po, sinabi po natin kanina ng ating kapatid na walang ibang basihan maliban sa Quran at dinagdag po yung hadith maliban sa Quran para patunayan ang kanyang pananampalataya. Ngayon po tinanong ko siya. So, mali itong mga referensya ko na si Jesus nagtatag ng simbahan. Bubuklat ko ng isa pang referensya. Akala ko ba walang ibang batayan pagdating sa pananampalataya kundi ang Quran lamang at hadith. O di dapat hindi na bubuklat na ibang referensya. Kasi problema sa aming mga Katoliko, no? Hindi lamang po kami nabubuhay sa isang aklat. Hindi po namin sinasabi na hindi importante ang Biblia. Pundasyon po yan ng aming pananampalataya. Ngunit, ito po ay nilalakipan ng rasyonalidad, lohika. Bakit po? Kasi, pag ang isang argumento ay ang isang pananiwala ay sinusuportahan lamang ng isang libro o aklat, yun po ay illogical. Sabi ko na, so logical, na dalawa lang ang gamitin. Logical ito po. O ito po, tignan po natin kung logical. This is often called arguing in a circle. This fallacy, ano sinong fallacy? Pagkakamali o kamalian, arises when the arguer used to unprove proposition. Kaya sabi ko sa inyo, huwag siyang gumamit ng Biblia lang at Quran lang kasi self-serving, illogical po iyon. Kailangan marami kang referensya. Hindi rin po pwedeng babase ka sa isang tao lang. Ang tawag doon, argumentum ad verecundiam. Dahil sinabi ng isang tao, tama ka lang. Parang mali ata. Dahil ang sinabi ng isang tao na ito ang totoong reliyon, tama ka na. Kaya nga po, 4 na batayan na sinasabi, Katoliko, tinatag ni Jesus. Kaya hindi mo pwede sabihin mo na isa lang. No? Ngayon po, sinabi po ng ating kapatid kanina na ang tinatag na relihiyon ay noong bago pa man dumating si Jesus na itatag na. Wala ang problema dun eh. Kasi ang Kristyanismo naman ay galing sa pananampalataya ni Abraham. Walang problema doon. Kaya kung tutuusin, yung Kristyanismo, naitatag na dati pa. Nagkaroon lang ng institusyon, 2,000 taon na nakararaan, na institutionalize. No? Pero existido na dati pa. Nagkaroon lang ng revelation ng Diyos ng mabagal. No? Bakit? Kasi, sabi niya po kanina, ang Diyos namin, hindi kaya ikahon sa panahon. Kami din! Ang Diyos namin, hindi kaya ikahon sa isang aklat. Hindi ko patutunayan ang Diyos ko gamit ang Biblia lamang. Sapagkat ang Diyos namin, pinatunayan ng mga iba't ibang philosopher. St. Thomas Aquinas, St. Augustine, mga lumaban niya sa mga taong naniniwala sa Diyos. Kaya hindi tayo mo pwede ikahon sa isang aklat lamang. Kailangan rason at ebidensya. Mahirap po kasi parang ganito yan eh. May wisdom kasi yan eh. Parang tatlo na napunta sa isang isla. Yung tatlo, nagkaroon ngayon ng kahilingan para makaalis sa isla. Sabi ng isa, bigyan mo ako ng Quran para may mababasa ako dito. Sabi naman ng isang Katoliko, bigyan mo ko ng Bible para may mabasa ako dito. Sabi naman ng isa, bigyan mo ko ng bangka para makaalis na ako sa islang ito. O sino may wisdom? Yung ba nagbabasa ng libro na Quran at Biblia o yung humingi ng bangka? Yung humingi ng bangka. Nangangahulugan, ginagamitan ng tamang pagrarason. Lohika. Nakita niyo po kanina, bumasa ako ng
mayroon pa ako tungkol sa argumentation debate. Pinapatuloy natin kung anong logical at hindi illogical. Yun ang gusto kong tindigan ng ating kapatid. At ito ang trabaho niya. Ito ang gusto kong ituro niya. Kung hindi si Jesus ang nagtayo ng Katoliko, sino? Kung hindi si Jesus ang nagtayo ng Katoliko, sino ang nagtayo? Yun na lang ang gusto kong antayin. Sino ang nagtayo ng Katoliko? Ituro niya kung hindi si Jesus. Bumasok na ng referensya na sinasabi, hindi si Jesus ang nagtayo ng Katoliko. Apat yung referensya ko, kailangan din, at least apatin niya. O isa man lang, sige, at least babasa. Ituro niya kung sino. Sabi niya kanina, mabasa sa CCC na ang pananampalataya ng Kristiyanismo ay galing-galing sa kay Abraham. Totoo, mabasa yun sa CCC. Bakit kinikilala niyo ba yung CCC namin? Pag binasa mo yung CCC namin, ang CCC po, narito po lahat ang katuruan ng Katoliko. Pag binasa mo to, ibig sabihin, tatanggapin mo to. Bakit? Gagawin mo referensya eh. Ako, hindi ako tumasa ng Quran, oh. Narito lang sa akin. Narito lang sa akin. At ikinagagala ko po. At sabihin ko po sa mga kapatid Muslim, kaya ako ito dinala, kasi may sitas ako nabasa nang sinasabi, ang totoong pakipagdialog ko ay Maginoo. Sabi ko, pag may nambastos, babasahin ko ito eh. Eh wala. O kaya, ikinagagala ko po yun, hindi ko na kailangan buklatin ito. No? So, nakita po natin, no, na ito po ang katotohanan, no, na kinakailangan may rason. Pinag-ara na merong kasaysayan kang masusundan. Ano po ba kasaysayan? Alam niyo po ba? Pabulaanan ito ng ating kapatid, pwede niyang pabulaanan ito mamaya. Sa kanyang konklusyon, maaari din. Kasi wala na kami second eh. Si Muhammad ay galing sa Quraysh tribe. Quraysh tribe. Ano po ba ang Quraysh tribe? Ang Quraysh tribe po ay isang primitive Arab tribe. Ano po ang tribe na to? Sumasampalataya sila sa 360 gods. At kasama doon si Allah. At nandun pa yung Al-Banat na tawagin. Ano yung Al-Banat? Si Al-Manah, Al-Uzza, Al-Lat at si Manat. Pag sinabi Banat Allah, ibig sabihin daughters of God. Kasama pa rin yung 360 na Diyos-Diyosan. Saan po nakawagin ito? Sa Kaaba. Nandun ang 360 gods. Ilang minuto pa? 5 minutes. Ha? 5. 5. Nandun po nakaukit. Pero in fairness po, pinabura yun ni Muhammad. Bakit? Kasi kinilala niya ang pananampalataya, ang Judaismo at Kristiyanismo. Hinangaan niya ang pananampalataya na may isang Diyos lamang. O, kung tutuusin pala, nakita po pala lang ni Propeta Muhammad, aba, maganda ang pananampalataya ng Judaismo at Kristiyanismo. May iisang Diyos. Kaya nung ginawa, medyo naipit pa nga siya nun eh. Kasi bakit? Siyempre magagalit ang kanyang mga katribo. Pero in fairness, kahanga-hanga, pinabura niya kahit magagalit. At hindi ko naman tatanggalin ang papuri na iyon. No, yun ang maganda sa Islam, sapagkat naniwala siya sa isang Diyos. Pinabura niya yun. Pero anong gusto kong palabasin? Nanggaling ang Allah sa pananampalataya pagano. Pagan God. At ito ay sinasabi ng kasaysayan natin. No? Ito po ay sinasabi ng aklat. No, hindi po po sa Biblia. Hindi po aklat Katoliko. Kahit po magbuklat tayo ng mga referensya dyan sa library, yun po ang sabihin kasaysayan. At ang nagturo po tungkol sa chronological arrangement ng mga propeta, tungkol sa nilalaman ng Biblia, ay mga Hudyo. Nagturo kay Propeta Muhammad. Tinuruan ng Hudyo. Lumalabas na ano? Natuto at nagtayo. Natuto at nagtayo. So, yun po
ang totoong nangyari. No? Bakit po? Ito po yung may aklat po tayo eh. Ito po, atheist po sumulat. Hindi naniniwala sa Diyos. Ibig sabihin, hindi self-serving. Pag kumuha po ako ng ang aklat eh, Katoliko sumulat, self-serving yon. Pag kumuha ako ng Biblia, papatunayan ang sarili ko, self-serving yon. Ano po sabi oh? Thus, prescribed a fast for Muslim on the Jewish Day of Atonement and commanded Muslims to pray 3 times a day like the Jews. Dati po 3 times a day like the Jews. Instead of only twice hitherto. Muslim could marry Jewish women and should observe some of the dietary laws. Above all, Muslims now pray facing Jerusalem like the Jews and Christians. Kinikilala po nila dati yun. No? Kinikilala po nila dati ang Kristyanismo at Judaismo. Dati. Pero ngayon, wala na. Hindi nila kinikilala. Kasi kailangan pamulaanan para lumabas na yung kailang hawak ng kasulatan ay totoong galing sa Diyos. So, na-trace po natin mula sa kasaysayan. Yung Allah, galing po sa isang pananampalataya ng Quarry Stripe. Marami pa nga po siya kasama eh. Ngayon, ituro po sana ng ating katunggaling mamaya kung sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana at kung saan galing yung nagtayo. Kung naituro mo, halimbawa, naituro mo, Juan de la Cruz, saan galing yan? Nag-aral lang sa school. Nung nag-aral, nagtatag ng kanya. Kasi hindi mo ituturo si Jesus. Kasi pag tinuro mo si Jesus, saan galing si Jesus? Tinatanggap nyo rin na siya'y galing sa Diyos. Ilang minuto pa, isa na lang. So, yun lamang po at mamaya na lang po sa conclusion. O, cross-examine, basi. Bakbakan kayo ulit. Okay. So, kalma lang mga kapatid. Sabar lang. Alhamdulillah. Yun. So, yung tinututulan niya talaga, ito yung tanong ko. Gusto ko muna, maglalatag muna ako sa ako yung tanong. Okay. Tinututulan niya na ang Islam talaga ay galing sa pagano. Okay, ganito. Wala siyang tinututulan na ang Islam ay galing sa pagano. Hindi, yung pagsamba. Okay. Sabi ko in fairness, binura. Okay, galing sa pagano. Okay. Pagpagano po ba? Dali, mga kapatid, tahimik lang muna. Pagkapagano po ba, ito po ba ay sa Diyos o hindi sa Diyos? Specifically po, yung pinaniniwalaan ng Quarry Strike, 360 gods. Ibig sabihin, yun ang tinutukoy ko yung paganismo. Yun ang tinutukoy kong paganismo. Pakisagot yung tanong. Sagutin mo lang. Kapag ka nga ba paganismo, eh hindi ba sa Diyos yun? Kasi yung kontekstong paganismo na tinatanong niya, ay yung paganismo ang tinutukoy ko kanina. Yung 360 gods nasa kaba, yung Quarry Strike. Hindi ba para sa tunay na Diyos yun? Yun ang kanyang... Kasi ang layo eh. Ang tanong ko, Hindi malayo eh. para maliwanag sa mga tao, pag sinabi mo bang pagano, ito po ba ay sa Diyos o hindi sa Diyos? Oo, hindi lang eh. Yun lang, ito yung tanong natin. Eh, kiyagot mo. Okay, pagsagot. Hindi ba o ba o hindi? Yun lang, mamili ka lang sa dalawa. Kasi nga, kailangan lilawin natin yung concept na tinutukoy ko kanina. Hindi naman yan ang tanong natin eh. Ang tanong natin, nagtatanong ko. oo, hindi. Yun lang eh, katulad ng ginagawa mo sa akin kanina. Oo, hindi. Pag nag-okay na, okay na. Okay. Wala. Magkaroon ng linaw, ha? Pag sinabing paganismo, hindi Kristiyano at hindi rin Islam. Ganun lang yan. Susunod na tanong. Okay, ganito. Gusto ko lumabas sa reject niya. Kasi gusto ko tatanong ko sa kanya. Susunod ako eh. Ang sinabi bang paganismo, ito ba ay sa Diyos o hindi sa Diyos? Yun lang. Yung contextual sabi ko kanina, hindi sa Diyos. Yun na yung sagot. Yun na yung sagot. Yun na. Okay. So, tinatanggap mo, Panibago okay, ganito. So, tinatanggap mo, ang reliyong Islam, ito ay paganismo. Hindi. Oh, hindi. Bakit mo?
Parang kumukuha tayo sa kaya. Tingnan mo kanina, sinabi ko pa nga, in fairness, pinapuri naman. Ngayon nga, yung nagtatanong ko ngayon, Yun pala doon. sinabi mo nga, ipagaling sa mukha mo eh. Ako'y moderator, matamang nakikinig sa kanya. Ang sabi nitong si Paul, ang pinagmulan nitong si Prophet Muhammad ay galing doon sa paniniwalang makapagano until umiba siya, naging aposkol ng Islam. Ano, dati galing doon. Hindi, ito yung tinatanong natin. Ngayon yung pananampalataya ngayon. Kasi sinabi niya, si Allah daw, Diyos din daw ng mga paganong Quraysh. Ayun yung tanong natin. Yung tanong natin, pag sinabi ba yun ba? Pag sinabi kong pagano, ito po ba ay sa Diyos o hindi sa Diyos? Yun lang eh, dalawa lang. Mamimili ka lang. Ang tanong niya, yung si Allah raw ay kasama pa dyan sa mga makapaganong pagsamba? Yan ang kanyang tanong. Si Allah po, sa Quarry Strike, kasama ng 359 guns. Yun ang kanyang tanong natin dito sa ulan yan. Ganito, kung ang mga Muslim ay sumasamba sa maling Diyos o sa pagano, ito po, ang mga Muslim po ba ay maliligtas o hindi? Sinabi ko nga kanina eh, alam nyo, wala namang masama sa pag-amin ng totoo eh, kung totoo eh. Sinabi ko nga kayo na sa argumento ko, in fairness kay Muhammad, pinabura niya at tinira yung isa. Wala naman akong tutol dun eh. Kung tutol, sinuportahan ko pa nga kayo eh, na pinabura niyan. Inano ko pa nga eh. So, walang problema dun. So inaamin mo, hindi talaga sa pagano ang reliyong Islam. Nagmula. Ito, balik ko na ulit yung tanong. Kung sa pagano, ang mga Muslim, ang Islam ba, ang mga Muslim ba, ay walang kaligtasan o hindi maliligtas? Tanong po. May kaligtasan. Pagkakaroon ng kaligtasan, bakit naman hindi? Kasi pag sinabi mo ng pagano, hindi sa Diyos, di ba? So linilinaw natin para sa mga tao. Diba? Ngayon, gusto mong lumabas sa bibig niya na talaga ang Islam ay galing talaga sa pag-aro. Dahil yun ang lumabas niya eh. Ngayon, tinatanong ko siya, ito bang Islam talagang sa pag-ano? O hindi? Nagmula nga po. Nagmula. So, pag-ano? Nagmula. Oo nga, nagmula na rin yan. Ganun din yun. Nagmula. Nagmula sa pagano, pagkatapos nagtiis, hindi na pagano ngayon. Yun ang So, hindi na pag-ano ngayon. Oh, hindi na napaganismo ngayon. Iwanan natin, okay. Thank you, ha. Siya rin mismo nagsabi, ha. Kinukontra niya yung sinasabi niya kanina. Okay, ganito. Ito tanong. Pinaniniwalaan niyo ba na si Abraham, siya po yung ama ng mga mananampalataya? Opo. Ito nga yung tanong. Kung naniniwala kayo doon sa pananampalataya ni Abraham, ilan po ba ang Diyos na sinasamba ni Abraham? Sasagutin ko. Isa. Isa. Okay. So si Abraham po ba nagturo ng Trinity? Na isang Diyos ay tatlong persona? Ang topic po natin, totoong iglesia. Pero sige, sabihin, totoong reliyon. Pero sige, sagutin natin. Kung yung Trinity sa pananampalataya namin, isa yon. So yung Trinity na sinasabi ko, Trinity na. okay. Hindi, ganito eh. Abraham, ama ng mga mananampalataya. Para makita natin kung saan talaga totoo. Kasi kung nakakasunod tayo kay Abraham, ito yung batayan natin eh. Sinasabi mo common ground natin. Diba? So hindi lose yan. Okay, ito tanong. Ngayon, si Abraham ba, kailan ba nagturo na ang Diyos ay isa at may tatlong persona? Si Abraham, nung panahon niya, hindi siya nagturo. Pero muli, ang topic po namin, totoong simbahan. Kung Trinity, maaari pong sakyan. Pero huwag tayong lumabas sa konteksto na pinag-usapan. So hindi niya lumihiwas sa tayo patunayan eh. Okay, ganito na lang. Hindi mo ba kaya sagutin
kung hindi mo man sinabi yun, at hindi ito topic natin. Kasi kanina sumagot ako dun sa mga tanong kahit out of topic yun. Ano po tanong? Sorry. Ayun nga, si Abraham kailan nagturo na nag-iisa yung Diyos at may tatlong persona. Ito po sinasagot ko para sa pananampalatayang Katoliko. Isa ang Diyos na itinuro ni Abraham. Kapareho ng itinuturo ng Katoliko ngayon na isa din. Kaya nga, kung palalawakin natin yan, ibang topic yan, huwag natin ilayo. Okay, ganito, sige. Bigyan natin. Okay, bumatay tayo doon sa kung saan, para makita natin ang totoong relihiyon. Okay, ganito. Para makita natin ang totoong relihiyon, dapat nag-uutos sa lahat ng mga kautosan ng Diyos na kung saan pinapagapan niya. Okay, ganito. Diyan po ba sa relihiyon ninyo? Bawal po ba ang mag-asawa na higit sa isa? Yun. Pwede ko sagutin pero I feel it as out of topic. Kasi ang nilalaman, Paul, ang nilalaman ng inyong sinirmahan, anong reliyon ang dapat na aniban. Kaya hindi may iwasan na makalkal ang mga doktrina ninyo. Yun. Okay? Nandito na, historical, nakatala sa mga kasaysayan, kinakailangan kalkalin din ang doktrina ng Islam at ang doktrina ng Iglesia Katolika. Kaya, justifiable lang yung tanong. Sagutin natin, ganun moderator ano ulit tanong? Sorry. Kung sa inyo na sinasabi nyo ang tunay na relihiyon, pwede po ba, bawal po ba, ang isang lalaki ay mag-asawa ng higit sa isa? Sa panahon po ngayon, bawal. Bawal. So, saan na makikita na pinagbabawal ayon sa reference ko? Diyan sa unang-una sa Biblia. Wala ba na? Hindi ko may natako eh. Meron naman maraming nag-asawa sa Biblia. Walang problema din. Aminado naman siya. So, kinukontra niya yung mga sister-brother niya. Self-contradiction niya. Wala na, kayo na bahala mga kapatid. Wala naman sa puso niya yung... ito tanong. 1 minute. Okay, isa na lang. Ito, last na to. Doon po ba sa katekism niyo na nakalagay doon? Na sinasabi, tinatanggap niyo po ba yun? Yung mga Muslim ay maliligtas? Ay, sabi ko nga kanina, hindi kami nagtatangi. So, maaari din maligtas ang mga kapatid na Muslim. Walang problema ba? Maaari. Oo. Parang hindi ka sigurado eh. Yung katulatan niya sigurado eh. Na mga Muslim mismo eh. Mga bibigyan sagot. Ang sagot ko ba? Linawin mo sagot. Maaaring maligtas ang Muslim kung magkakatoliko. Ganun ba? Hindi po. Alam niyo po, ito ang kaibahan ng Katoliko. The word Catholic means universal. So whether you are Hindu, whether you are not a non-Christian, no, may mga instances na maaari kang maligtas. Kasi na yung salitang maaari, bibigyan Okay. At least may paliwanag yun na. Okay, so tinatanggap niya ang mga Muslim maliligtas. Dahil nakalagay naman talaga dito sa kanilang catechism na kung saan. Para mas maganda. Wala na, okay na. Wala na, Bigyan mo na lang 10 minutes. Conclusion. Okay, 10 minutes. 10 minutes. Opo. Okay, para hindi mabitin yung mga kababayan natin. Opo. Ito po. Siya mismo na. 10 minutes. 10 minutes lang, okay lang. Okay. Kasi wala na eh. Tapos na to eh. Okay, ganito. Siya rin po sa paragraph. Okay. Nakalagay po dito, sa mismong catechism, paras na pares po yan. Ha? Patayan po nila yan. Ha? Alam niyo po ba kung anong nakalagay dito? Alam niyo po? Sila mismo ang nag-declare. Yung pinakamataas nila. Si John Paul II. Ano sabi? Ang mga Muslim ay maliligtas. Sila mismo nag-declare. Sabi ito, the church relationship with the Muslim, the plan of the salvation, also includes that they acknowledge the Creator in the first place
eh. So, yan po mga kapatid, libreng wish ko nila. Eh, tinatanong ko siya kanina, hindi siya sigurado eh. Ha? Hindi siya sigurado. Ang mga kapatid, ligtas ko. Opo. Pwede, national poster yan. Hindi naman niya tinutulungan. Opo. Kaya, kinakongratulate. Yan po mga kapatid ha. Mga kapatid, sinabi na. Talaga naununa ang mga Muslim pagdating sa kaligtasan. Eh kung ano ba bumawi siya ng tanong, eh si Prophet Muhammad pa naman, hindi wala na akong ano. Magko-conclusion na lang ako. Lahat. Kasi ganito, conclusion na lang to. Conclusion na lang to. Tinapos ko na kasi binasa ko na. So, tapos na. Wala Ay, to. iba pa yun. Conclusion na lang to. Conclusion. Iba pa ho yun. Iba pa yun. May naiwag siya ng ibang oras. Okay. Conclusion na lang kasi wala na. Tapos na eh. Binasa na eh. Okay. Ligtas na mga Muslim. Ano ba pag-uusapan natin? Meron pa, kausap mo pa sila. Yan. Oo, yan. Sandali lang. So, mga kapatid, kakampi po natin ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko. Sila mismo ang nag-declare. Opo. Kaya, mga kapatid po natin sila. Sila mismo nagsabi ang mga Muslim. Ang kauna-una ang maliligtas dyan. Na kung saan nangahawak sa pananampalataya ni Abraham, alayhis salam. Na kung saan ama ng mga mananampalataya. So yun po mga kapatid, ito po yung aral sa Islam na kung saan. Bakit nandito kami? Dahil ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng babasahin niya kanina. Yung pakikipag-usap natin, dapat may wisdom. Ha? Dapat sinabi ng Allah, pinag-utos niya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Mayroong hikma, mayroong talino na kung saan dapat mangusap tayo ng maayos na mabawang pang-usap para sa mga tao. Kasi bakit? Inutos na Allah na yan ng sangkatauhan sa pagsamba sa iyong Panginoon. Na kung saan, iisa lang ang mundo na ating kinalalagyan. At iisang dugo, isang kulay ang dugo na nananalaysay sa ating mga ugat. Ha? At iisang magulang ang ating pinagmulan. At higit sa lahat, iisang Diyos ang lumikha sa ating lahat. So wala man tayong pagtatalo dito mga kapatid. Na kung saan, ang paanyaya po ng Islam, hindi po nakikipaglaban para sa inyo. Dahil 3 beses po kayong tinawag. Sabi ng banal na Quran, tinawag po kayo, lahat po kayo. Walang pananampalataya sa Diyos, walang pananampalataya sa Islam. Tinatawag po kayo. 3 beses kayong tinawag ng Quran. Sabi niya, Ya ayuhan nas, kauna-una ang pagtawag. Ano sabi? O kayo isang katauhan. Pangalawang pagtawag niya, o kayong mga mananampalataya. Ya ayuhal ladina amanu. O kayong mga mananampalataya. Pangatlong tinawag niya, Ya ayuhal kitab. O kayong mga people of the book. Kayo po yun na tinatawag ng Quran. Kaya hindi mo nakikipaglaban sa inyo yung Quran eh. Inaanyayahan ko kayo pag-aralan nyo yung reliyong Islam. Mamaya, kung sino yung magtatanong, magbibigay po ako ng Quran, may dala-dala po akong Quran dyan. Bibigyan ko po kayo ng mga ibang mga babasahin para mapag-aralan nyo reliyong Islam. So yun po. Yun po mga kapatid. Opo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mamaya huwag kayong aalis dalawa kasi mag-o-open po. Open to. Magtanong na lang. Ikaw Paul, huwag ka rin aalis. Oo, walang problema. Pero as